Muli isang magandang umaga sa bawat isa. Welcome to our morning devotion, a ministry of Panchayat Baptist Church based on the commentary work of Dr. Bob Putley, freebiblecommentary.org, and Bible Lessons International. We'll just have some sound check. Okay, I think my audio is clear. So we welcome once again to this episode 136. We're now embarking on Mark chapter 6, verse 22. At tayo po nagpapatuloy. This is the details of the death of John the Baptist. Okay? So basahin po muna natin ang mga talata mula 22 hanggang 29. By the way, we welcome Sister Ses on our morning devotion. Welcome Sister Ses from UK. And salamat po sa inyong pag-tune in sa ating morning devotion. Okay, verse 22 of Mark chapter 6. Babasahin ko po sa ang Biblia. Nang pumasok ang anak na babae ni Herodias at sumayaw, siya ay nagustuhan ni Herodes ng kanyang mga panauhin. Sinabi ng hari sa dalaga, hingin mo sa akin ang maibigan mo at ibibigay ko sa iyo. At sumumpa siya sa kanya, ang anumang hingin mo sa akin ay ibibigay ko sa iyo kahit na ang kalahat ng aking kaharian. Lumabas siya at sinabi sa kanyang ina, ano ang aking hihingin? At sinabi niya ang ulo ni Juan na taga-bautismo. Na nagmadali siyang pumasok, naroroonan ng hari at humiling na sinasabi, ibig kong ibigay mo sa akin ngayon din, ang ulo ni Juan na taga-bautismo na nasa isang pinggan. At lubhang nalungkot ang hari, ngunit dahil sa kanyang pangako at sa kanyang mga panauhin, ayaw niyang tumanggi sa kanya. Agad sinugo ng hari ang isang kawal na bantay at pinag-utos na dalhin sa kanya ang ulo ni Juan. Umalis nga ang kawal at pinugutan niya ng ulo si Juan sa bilangguan. At dinala ang ulo ni Juan na nasa isang pinggan at ibinigay ito sa dalaga. At ibinigay naman ito ng dalaga sa kanyang ina. Nang mabalitaan ito ng kanyang mga alagad, pumaroon sila at kinuha ang kanyang bangkay at inilagay sa isang libingan. So we thank the Lord for the reading of His precious word. Let's open the word of prayer. Father in heaven, we thank you for this day. Thank you for the moment that we could commune with your word, particularly on these details of the death of John the Baptist. We thank you, Lord, because you have provided to us a forerunner of the Lord that had been preaching for 18 months about repentance and remission of sin to prepare the way of the Lord. We may reflect on this, Lord, in our ministry as we continue on our uh, service, particularly on the gospel preaching, even in our art outreach program, even in our Bible studies, that we may preach Christ and His gospel alone, regardless of the circumstance that we may face in preaching the lost for the Lord. Be with us for the rest of the day. Illumine our hearts. Prepare us for tomorrow as we gather once more for our worship services. And it's our prayer in Christ's name. Amen. Maraming salamat. Nakikita po natin dito ang anak na babae ni Herodias, sang-ayon kay Josephus na isang historian, na po isang tagatala ng kasaysayan. Siya ay tinawag na Salome ni Josephus, ang anak ni Felipe. Anak pa ito ni Felipe. Bagamat si Herodias ay kasama na kay Herodes Antipas. Actually, 3 Herodes yan eh. Yung unang Herodes, Herodes ang dakila, siya yung muntik ng pumatay do sanggol sa
sa batang lalaki, no, doon sa Bethlehem. O kaya pinapatay niya 2 years and below ang lahat ng bata upang itilin din ng Panginoon kung hindi siya nagtagumpay, layo sila at yung mga pantas na bumisita hindi na bumalik kay Herodes dahil sila rin ay pinagsabihan ng anghel ng Panginoon. So yan po, si Herodes ang dakila. At ngayon, ito si Antipas the First, actually, ang kanyang official title. Herod Antipas the First, yan po ang pumugot ng ulo ni John the Baptist. And then you have Herod Antipas II. Ito pong lumitis dun sa panahon ni Pablo. Si Pablo po ay linilitis. Si Herodes Antipas po ang sa time na yun. Now, ang term na hari ay kolokyal dahil ang tamang terminolohiya ay siyang tetrarka. So, isa ay namumuno ng 4 na mga lungsod. Tetrarch. From the word tetra, meaning 4. So, yan po ang tamang, hindi niya po lahat sakop ang Judea. Meron lang pong teritoryo o yung tetrarka, yung 4 cities. So, yan po yung makikita natin. So, anak na babae ni Herodias, siya ay tinawag na Salome. No? Kaya nga ngayon, hindi yan, walang biblical account, no? But the historian Josephus called him or her Salome. Okay? So, yan po. Let me have another sound check, mga kapatid. Okay? Sound check. Okay, I think my audio is clear as of the moment. And our network is not that bad. It's good. Now, hopefully, within the duration of the broadcast, we could have a good transmission, both for audio and video as well. Okay? Let's continue. Siya'y sumasayaw, no? Itong babaeng anak ni Herodias kay Felipe, iyon ay hindi karaniwan para sa babae ng kanyang panlipunang kalagayan na magsayaw sa gantong pagtitipon. No? So, hindi po kasi siya ay anak ng isang mataas sa lipunan. No? So, there's something wrong with that. No? Hindi po papasayawin lang sa gantong pagtitipon ang isang dalaga na anak pa naman ng isang pinuno. No? Kalagayan na magsayaw ng gantong uri ng pagtitipon. Ang mga mahalay na mga sayaw ay kadalasang ginagawa ng mga patutot o mga profesional na mga mananayaw. So there must be someone or somebody that urged this young lady to dance sensually, na sensual sense, ay hindi po talaga ginagawa ito ng isang pangkaraniwang babae kung siya ay hindi bayaran o profesional na mananayaw ng panahon na ito. So yan po ang sense nito. Kaya nga may yung kanyang naging pleasurable kay Herodes, pagkamat siya ay may paggalang, may pagkatakot kay Juan Bautista o Juan na taga-bautismo, ay ito ay napangibabawan ang kanyang pangako, yung kanyang pride, yung kanyang lust, no? Yung kanyang makalamang pagnanasa sa babaeng ito. Kaya nga nag-trigger ng kahit ng kalahati ng kaharian ay ibigay. No? So, yan po. Siguro perhaps na ensayo na ni Salome, ininsayo na ni Herodias si Salome. Sa bagay, pag nagtanong ang hari kung ano yung i-request mo, yung ulo. Or perhaps, sabihin mo sa akin. Lumapit ka sa akin, tanungin mo ako. So yan po, pwede namang sumagot na si Salome agad. Pero linapitan niya pa ang kanyang ina, Herodias, at yun nga sinabi, ang ulo ni Juan na taga-bautismo sa isang plato. Yan po mga kapatid.
So this is something not just a social or cultural dance, but it's more of a sensual dance. I think it's predominant until now, no? Itong both for Eastern and Western culture, makikita natin itong mga predominancy ng ganitong ah, ah, prostitution, no? So these sensual ah, places, no? So nandito malagana pa rin, no? It had been pleasurable to Herod, kaya nga kahit yung prinsipyo niya ng paggalang, pagkatakot kay John the Baptist ay napangbabawa ng kanyang pagiging makalaman ni Herodes. So yun po ang nangyari dito. Also acknowledging Teacher Amy from Team CBC, as well as Sister Gina from Pangasinan. So we welcome you to our morning devotion. We're now looking into verses, particularly on the death of John the Baptist, in verses 22 down to 29. So yan po ang ating pag-aaral. So this is something, no, na iingatan natin, no? Perhaps ating mga magulang, kaya nga ako nga inuulit ko yung discouragement ko sa mga young people to go to show business. Any type of show business for that matter, because this elicits pleasure from the audience, whether that be in showbiz, uh, uh, as a movie actor, perhaps, or actress. There are tendencies of pleasure, no, kahit pa nga comedy, no? Marami pa nga temptation sa comedy shows, no? Minsan nakakapanood pa ako ng Bubble Gang, talagang hindi lang siya nagpapatawa, no? Meron siyang it could elicit pleasurable thoughts to the audience. Dahil hindi lang ito sinasangkapan ng katatawanan, ngunit sinasangkapan din ng mga magagandang babae, no, yung mga alagad ni Pitoy doon sa bubble gang. Ngayon kung hindi gwardyado, or our minds will not be guarded, lalo na tayong sa mga kalalakihan, ay tayo ay magkakaroon ng pleasurable thoughts. Just like Herod, may prinsipyo siya, may paggalang, no? Kinakatakutan niya nga si John the Baptist, no? Though nasa piitan, no, at ang request ni Herodias ay nagpapatuloy because it's an imperfect sense, ang verb, nangangahulugan na nagpapatuloy, nagungulit si Herodias sa nakalipas sa bangkay ni John the Baptist, no? Ganun kasi yung kanyang pagkamuhi kay John the Baptist, no, si Herodias. Kaya nga nasa sinamantala ang pagkakataong ito nang sumayaw ang kanyang anak na si Salome. Though ang pangalang Salome ay hindi biblical name, just the coined name of Josephus, one of the historians, during the time of the Lord and the Apostles. So, almost contemporary to Josephus. Perhaps 1 or 2 centuries uh, ahead, no? So but still in a contemporary period, mga kapatid. Yan. So mag-ingat tayo diyan. Kaya nga ako I discourage ang people, no? Mapababae, mapalalaki. So does not make sense for our whether you're male or female, when you enter show business, whether that you move as a movie actor or in an entertainment, no? So mas predominance sa ano, no, sa movie actor, yung talagang temptation of pleasure. Kasi may expose diyan you're young people and you would like to be an actor, actress, there will be an exposure to these pleasurable thoughts that even your principle as a Christian will be compromised, no? Ito pa nga si Herodes, hindi pa 'to Kristiyano, no, pero talagang may paggalang siya kay John the Baptist, no, may pagkatakot dahil si John the Baptist ay propeta ng Diyos. Kaya hindi niya ginagalaw even though nasa bilangguan, no. Pero itong si Herodias, no, dahil sa kanyang consistent repeated request for the life of John the Baptist, at kinapitalize niya ang pagkakataong through the sensual dance of Salome.
Yan po ang nangyari diyan. So, mag-ingat po tayo 'no, kapag ang isang o kahit tayo nasuong sa mga pleasurable, situation, mag-ingat tayo. We should not focus on the pleasure, but focus on the situation of the principles of God's word. If if the general, condition or perhaps yung situation doon sa lugar na yun ay pleasurable, we better get out. Hindi siya wholesome. Meaning hindi siya wholesome, it's more on pleasure seeking talaga yung environment. I would I would say that you get out of that place. Kaya nga po ako pinipili ko yung nag-iimbita yung mga unbelieving friends ko. Tinatanong ko, "Saan ba 'yan?" At sa pizza parlor, pwede, 'no. Generally, that's a wholesome environment. 'Pag 'yan ay sa isang nightclub, 'yan baka maging pass muna ako diyan. No, kasi meron namang mga lugar, mga entertainment, centers na hindi na wholesome pa rin naman, 'no. So, alam ko yung general atmosphere dun sa lugar na yun. Oo, if it's just a generally wholesome, so no problem. But it's more on pleasure seeking, kaya po mag-ingat po tayo mga kapatid. Kasi nga even though merong defiance sa isipan natin, eventually ay the situation, the environment could dictate, or could compromise, I would say, the biblical principles that we have. Okay? So mag-ingat po tayo diyan. Kaya nga mas lalo na 'pag nasa showbiz ka. Hindi naman lahat ng artista komedyante. Though, sabi ko nga sa inyo, may temptation pa rin in all aspect of show business, mapa-comedy yan, action, lalo na kapag drama, and then may mga other genre. I could see displeasure, no, seeking, just like though worst example tong kay Herodes. Dahil si Herodes unbelieving at dapat yung mananayaw professional o isa talagang prostitute pero nag-substitute. Ang pinasayaw yung anak, pamangkin pa nga niya technically, no? Dahil ito'y anak ng kanyang kapatid na si Felipe, Herodes Felipe, no? Ngunit siya pa rin ay bagamat pamangkin niya may kaugnayan, no? Siya pa rin ay nagkaroon ng pleasure, no? So ganun katindi yung pagiging makalaman nito ni Herodes. Kaya nga nagkaroon siya ng remorse, no, nung yun ang hiniling ni Salome. Bagamat wala siyang magawa, nagibabaw yung kanyang kayabangan sa kanyang at yung pagiging makalaman niya sa yugtong yun, kaysa dun sa prinsipyo ng paggalang ng pagkatakot kay John the Baptist. Yun po ang nangyari. Nakakalungkot na ito rin ang maaaring mangyari sa isang Kristiyano. Though hindi ito typical dapat, no? Hindi ito karaniwan sa Kristiyano. On the onset of the situation, dapat we should get out of the place, no? Generally, it's not a wholesome environment, no? Most of the time, drinking party or perhaps there are dancing party. So, yan ang tinitingnan ko sa isang lugar, no? Is it a drinking place or a dancing? Yan yung mga situations na tinitingnan natin. Kung yan ay restaurant lang, walang problema. It's more of a wholesome environment. Kung yan ay isang minsan pwede pa nga sa akin yung mga performance, isang mini concert perhaps. I think hindi naman siya generally pleasurable with sexual connotation, but it's more on entertainment, socio-cultural activity lang yan. So I think that's okay. I suppose some of us have attended concerts, not just Christian concerts, but also secular concerts of perhaps our favorite singer, no, or entertainer. So, at least may karanasan tayo dyan. I think it's still wholesome, no?
Though yung content naman ng inyong idol, maaaring yun naman ang problematic, no? Lalo na kung bakla yung papanoorin nyo. So, I discourage that. O kung mayroong mga sexual issues on that particular idol, so baka hindi na rin ako umattend sa ganung. So, pinipili natin. We are selective on this case, no? So, mag-iingat tayo, mga kapatid, no? Si brother kay Herodes naman yan. Yes, because we're still depraved and we are still weak in our flesh, though we are our strength in the spirit, we're still weak in our flesh, mga kapatid. At sa mga situation na ganito, ayan, tayo pa rin ay nahihikayat sa tawag ng laman. Dahil may kahinaan pa rin tayo, mga kapatid, bilang Kristiyano. Kaya nga dapat ay ah, tayo ay lumayo sa anumang presensya ng kasamaan. Gaya ng nangyari kay Jose, lumalapit sa kanya ang asawa ni Potiphar, ngunit nakita natin ang pagkatakot niya sa Panginoon. Mas inuna niyang prioridad ang fear of the Lord, his reverence to the Lord. So dapat siya na manguna na kahit na siya ay inakusahan at pinilanggo, perhaps yan ang magiging talastas niya ng kakasadakan niya dito, siya pa rin ay lumayo at nanindigan para sa Panginoon. Ganun po dapat tayo. Ngunit ano bang aasahan natin kay Herodes na isang makalaman na tetrarka, no? O, tama po 'yan, yung seduction nandun. Yung pleasure seeking sinamantala nung mag-ina, o perhaps primarily Herodias, yung pleasurable atmosphere na para makuha yung request ng kamatayan ni John the Baptist through his daughter. Pero unusual po na papasayawin mo sa ganitong inuman at pleasure-seeking activity ang isang kamag-anak na pamangkin, anak pa naman yun ng kapatid niya. Although yung kinakasama na ngayon niya, yung asawa dati ng kapatid niya. So magulo talaga yung timeline ng mga Herodes, no? So ganun po yan. Parang sa panahon natin ngayon, maraming gumagawa ng ganyan, no? Yung mga dancing club. No? In fact, kahit pa nga sa TV, minsan pumapasok yan, no? So medyo delikado lalo na sa ating kabataan, kahit na sa mga matatanda, no? Pag mga ganyang sayawan na ganyan at medyo pleasure seeking siya, so dapat mag-ingat tayo, hindi na siya nagiging wholesome, mga kapatid. Hindi lang yan para sa mga lalaki, no? Pero minsan nagiging issue din yan sa mga kababaihan naman, no? Puro mga macho yung sumasayaw, may mga ganong mga presentation. So mag-ingat tayo. Hindi lang ito for actual presentation, but also the television is used. So, ginagamit din ang mga plataforma ng television, kahit na lalo na sa internet. YouTube, you could browse any videos you want, no? Whether male or female. But for this case, ang sample lang natin si Herodes. No? Kaya isa ring pagbabawal, no? Pagpapaalala sa ating mga kalalakihan. No? Lalo na yung mga pop-up video sa YouTube. Mag-ingat po tayo dyan, mga kapatid. So, yan po. So, yan po yan. No? Hindi talaga normally, no? Itong mahalay na sayaw na ito ay kadalasang ginagawa ng mga patutot o prostitute. No? They're really good in sensual dancing to seduce, and perhaps some cases pa nga ay ito'y magdudulot pa ng prostitution, no? Yung talagang seduction na 'to that will bring them to more sexual scenes. Yan po ang layunin niyan, no? Even in this, as early as this period, first century, uh, Near East, at mga professional na mananayaw. Okay, so yan po.
So, napakabigat nitong situation na ito, no? So, sana wag tayong makita sa ganitong mga lugar, no? Ipag-ingat sa atin na dapat ang ating mga pupuntahan, no, inaalam natin 'yan, whether it's a wholesome or pleasure-seeking environment. Though hindi naman natin tinatanggihan lahat ng invitations, no, lalo na mga unbelieving friends. Perhaps kiddie party. Oh, kiddie party, wholesome 'yan, go. We could fellowship, we could converse the gospel, no? Kasi ang layunin naman natin diyan to have a gospel witness to these people. Minsan ako, pinag-lead pa ako ng panalangin, no? Mahalaga 'yon, no? Even in prayers, we could make use of the praying situation to evangelize. Talagang sinasadya kong banggitin ang gospel sa aking panalangin. Hindi para pahabain yung panalangin, ngunit para magkaroon ng kaisipan sa mindset ng mga tagapakinig yung gospel, even through prayers. Kasi nga, mas may focus sila, mas may concentrated moment kapag panalangin. Siyempre, tatahimik yan, pakikinggan yung panalangin at yung content ng panalangin. So, pag ako, hindi ko inuurungan yan, si brother, si engineer, mag-opening prayer, no? Talagang medyo hahabaan ko yan, sisingitan ko ng gospel content. So, it's an opportunity sa for gospel witnessing, no? Itong mga bagay na. Yun na, mag-iingat tayo. Kapag pleasure seeking na siya, by all means, you could always say no. Okay? In this offer, you say no. We have the power to say no. Ma-open, brother. Kahit na ba eh. Ano bang gusto mo? Ma-compromise pananampalataya mo to go to that pleasure-seeking activity? Though birthday party yun, palagay natin, pero yung lugar would elicit pleasure. Dahil may mga dancing performances, just like this girl, hindi natin alam kung gaano ka naked or merong mga ganong to elicit response, pleasurable response, seduction on the part of the audience. So, let's be wise on this, mga kapatid. Hindi lang kada yaya, punta na tayo doon. No? So, yun yung dapat maging discerning tayo, mga kapatid. Etong si Herodes, walang discernment. So, may pagkatakot siya at alam niyang yung karakter niya ng seduction dahil makalaman nga talaga siya. Sinamantala nitong mag-ina na to, no, upang makuha ang kanilang nais, ang ulo ni John the Baptist. Nakakalungkot. Bagamat hindi nakakalungkot sa part ni John the Baptist, dahil siya pa rin ay nasa kamay ng Panginoon. Kahit na sa huling sandali ng buhay niya, nakita natin yung kamay ng Panginoon. Hindi namatay ng walang kabuluhan si John the Baptist. Kasi nga, kahit nung time nasa bilangguan siya, umuusad na ang gospel ministry ng Panginoong Kristo. Habang siya ay nasa bilangguan, no, ay lumalaganap nga na ang ebanghelyo. Kaya nga ang tingin ni Herodes sa Panginoon si John the Baptist, yung nabuhay na John the Baptist. Ganun yung impact ng pangangaral ni John the Baptist ay tumimo din kay Herodes, bagamat si Herodes ay walang transformasyon sa kanyang sarili. Kaya nanatiling makalaman sa kanyang prioridad, no? Yan po yan. Next place, hingin mo sa akin ang maibigan mo. So, eto na, no? So, nag-trigger na ito ng pleasure. Siguro, talagang yung pleasure, yung fleshly desire na satisfy doon sa sayaw. No? Fleshly desire. Though I don't have a picture on how dances on the first century is really done. Hindi na natin kailangan yung malaman, though it could give us more insight. Perhaps, no, it may be different on a modern day dancing. So the point is that this dance resulted to even giving up half of the kingdom. Pambihirang yan. Isang sayaw, magti-trigger ito sa hari o sa tetrarka na pagbigyan hanggang sa kalahati ng kaharian. Pero imagine that.
imagine this pleasure of the flesh, this fleshly pleasure that impacted the king so that he could offer up to half of the kingdom to this uh, seductive dance or pleasurable dance by Salome. So napakatindi nito. Kaya hindi lang to simpleng sayaw mga kapatid. It cannot be just a simple dance presentation. Perhaps this involved also some uh, baga yung mga hindi lang natin ma-describe graphically, no? Yung mga nakikita ko nga dito yung parallel, yung mga mananayaw na umiikot-ikot sa table ng mga beer house. Ganun ang ano nito. O perhaps napakalapit ni Salome sa trono. Kung nasa trono man siya o upuan ni Herodes. Ganun yung so I don't want to be graphical on this, pero ang point ko dito, ganun yung impact nung pagsasayaw ni Salome na kayang ibigay. Ito, makalaman talaga si Herodes. Alam natin yan. Yung buong Herodian clan naman, ganun. No? Talagang may sumpa ang Panginoon sa kanila. No? Even Herod the Great, yung kamatayan niya. No? Talagang dahil siya ay nagmukhang Diyos. No? Talagang makikita natin sa ibang accounts yan, yung kamatayan ni Herod. Mas lalo pang napaigting dito, no? Sa situation na to na ang sayaw ay magiging kapalit ang kalahati ng kaharian. Matinding this must be more than just a dance, mga kapatid. Yan po ang makikita natin. Sinabi ito ni Herodes sa gitna ng kanyang opisyal na pamahalaan at hindi na mababago. So this could not be broke or break this wish. Kung ano man ang sinabi ng hari ay hindi mababali. Yan ang kasabihan natin, mga kapatid. Opo, ayun po siguro yung isa pang term, dirty dancing. Opo, I think you got the right term, sister. So yung pleasurable dance na yan, that would result to half of the kingdom. Wow, it's not just a dance, no? Yan. At ito, hindi na mababawi dahil yan ay magiging kahiya-hayatong tetrarka na to kung babawi niya. Ay, nagkamali pala ako. Except for John the Baptist. No? Lahat na, hilingin mo na. Wala siyang exemption. No? So, matindi. No? So, hindi talaga mababawi yon dahil yan ay nasa harapan pa ng opisyal at maaaring kapahamak pa ni Herodes ito. Imbis na ma-promote siya, mas tanggalin pa siya. Dahil isusumbong siya no? Sa Roman authority. Sumumpa siya sa kanya. Ginamit niya ang pangalan ng Diyos. See? So, ganito katindi yung nangyari kay Herodes, no? Yung seduction, yung pleasure na kanyang na-satisfy na pleasure, sexual pleasure I think. Talaga na-satisfy ito doon sa ginawa ni Salome. At ginamit niya pang panunumpa. When a Jew, or perhaps in a Jewish context, though si Herodes ay hindi talaga purong Hudyo, makikita natin kapag nanumpa ang isang tao, ay ito ay kakibat ang pangalan ng Diyos. No? Lalo na sa Jewish context. Kaya hindi sila nanunumpa sa mga maliliit na bagay lamang. No? Itong panunumpang ito ay may kaakibat na pagsasangkot sa pangalan ng Diyos. So, ginamit niya ang pangalan ng Diyos. So, brother, hindi ko naman nakita sa talatang yan yung word na swear to God. Hindi na kailangan kasi nga mga Jewish to We're on a Jewish context wherein kapag sila'y sumumpa, nangangahulugan ito ng pagsama din ng pangalan ng Diyos sa kanilang sumpa. So, it's an implication. It's implied, mga kapatid, for Jewish context. Kaya mag-ingat tayo sa ating mga panunumpa. Maaaring isinasama na natin ang pangalan ng Diyos sa bagay na yan. So, upang tiyakin ang kanyang pagiging totoo,
nanumpa siya na gagawin niya kung ano man ang hilingin ng dalagang ito. Ang talatang ito ay nagpapatunay na nakatagong layunin o yung sabuatan. In 24, no, kung babalikan natin yung talata, lumabas siya at sinabi sa kanyang ina, ano ang aking hingin? So talagang meron talagang plot. No? Kasi kung wala yan, sabihin na ni Salome yung gusto niya. Herodes, gusto ko ng isang malaking cake. Yun, pwedeng ka na request siguro ni Salome. O kaya isang birthday party, no? Na may mascot ng Jollibee sa ni McDonald's na magkaakbay. Pwede sigurong hilingin yun eh. Kaya lang, siguro nabulungan na tong ni Herodias si Salome. Pag humiling hari, alam mo na, puntahan mo ako. At ibubulong ko sa'yo yung request mo. Masunuring anak to eh. Kaya pumunta. At yun nga sinabi ni Herodias, ang ulo ni Juan na taga-bautismo. So yun po mga kapatid ang nangyari. Ang pangangailangan ni Herodes na pahangain ang kanyang mga kaibigan, no? So yung talagang mapabilib. Ayos talaga tong hari, kahit na kalahati ng kaharian, gagawad niya dun sa babaeng sumayaw. Ay pinangibabawan ng ang kanyang takot o yung term na perilubos na pagpapahiwatig ng sukdulang pighati, no, na pighati si Herodes sa kanyang narinig. Bagamat mas nangibabaw yung kanyang kayabangan, ang kanyang fleshly desire, no? Yan nga, lubhang nalungkot. Yan po yung perilibus na Greek. Sabihin, sukdulang pagkalungkot o pighati. Ngunit, nangibabaw ang kanyang pangako sa dalaga at yung kanyang reputasyon doon sa mga namamahala doon, kanyang mga opisyal. At ayaw niyang tumanggi. Kaya napakalungkot. Sa lahat pa naman ng request mo, ito pa. Ngunit ako'y nakapangako na sa iyo at sa harapan ng aking mga alagad. So yun po ang nangyari kay Herodes. Well, it is I would say that ito ang natural tendency ng isang hindi mananampalataya. Wala nang bagamat may struggle kay Herodes. At siya nga ay lubhang nalungkot yun ang resulta niyan, pero nanaig pa rin yung kanyang laman. Nanaig pa rin yung kanyang kayabangan. Nanaig pa rin yung pleasure niya. Kaysa doon sa prinsipyo ng pagkilala sa mangangaral ng Diyos. Yan yung ang nangyari. Though this is natural tendency for unbeliever, this may happen also to believers as well. Lalo na sa mga decisions in life natin, though not necessarily related to sexual pleasure, though in our decisions of life, that's why we need discernment from the Lord. We need the guidance of the Holy Spirit in our decisions so that we may not compromise, mga kapatid. Minsan yan, nagkakulang tayo sa karunungan dahil hindi tayo nag-aaral ng salita ng Diyos. So it's a challenge for each and every one of us as believers in Christ to continue to grow in the knowledge of the Lord Jesus Christ. To continue to grow in grace and truth. So biyayang galing sa Diyos at katotohanan. So bibiyayaan tayo ng Diyos upang tayo ay matuto sa katotohanan. At that this tendency, this temptation of pleasure seeking should be eliminated in our life. Though there are temptations, mga kapatid. The temptation is real, not only for unbelievers but most especially to believers, not to be faithful to the Lord. So yan po yan. Kaya ang naging resulta, inutusan ng kawal na bantay. Ito ay isang Latin na termino para sa natatanging tagabantay. Sa orihinal, ito ay tumutukoy sa isang espiya, ngunit dumating sa pagsasali nito na isang berdugo. Kasi yun din yung pumatay, yung
Juan na tagabautismo, ang Marcos ay mas maraming Latin na mga termino at mga parirala kaysa ibang ebanghelyo. Kasi nga, ang layunin ni John Mark sa pagsulat ng Gospel is for the Romans primarily. That's why there are predominant Latin terms that Mark have used. Yun ay maaring sinulat na tiyakan sa taga-Roma for the Roma. Now, yung bilangguan, tumutukoy ito according dun sa kay Josephus na isang historian, The Antiquities of the Jews, paragraph chapter 18, paragraph 2 or section 5, paragraph 2. Na sinasabi ni Josephus sa atin na iyon ay kuta ni Herodes na pinangalan ng Machaeros na malapit sa patay na dagat ng Moab. Ayan po. So yan po yung bilangguan o yung pigitan ni John the Baptist ayon kay Josephus. So hindi siya nabanggit sa Gospel. Si John the Baptist ay maliwanag na nasa kalooban kahit na sa kanyang pigitan, kahit na yung pagsisiwalat niya ng karumihan ng relasyon ni Herodes Antipas at ni Herodias, hindi dapat ay siya ay nagkaroon ng boldness, katapangan ay kaya ito. Ngunit ang kanyang ministeryo ay nagtagal lamang ng halos 18 buwan, which is 18 months, almost 1.5 years. No? Preaching from the wilderness, preaching from the Jordan River, baptizing them with the baptism of repentance, preparing the way of the Lord, no? Sabi niya nga, I must decrease, He must increase. He recognized the Lordship of Christ being the Messiah, no? At nakita natin yon. Eventually, yung mga alagad ni Juan the Bautista ay most of them ay naging alagad din ng Panginoon. Dalawa pa nga ay naging apostol. Na nabautismohan mismo ni John the Baptist o alagad ni John the Baptist prior to their commitment to the Lord Jesus Christ. Kasi nga during this time, nagkakaroon ng transition, eventually nabilanggo na si John the Baptist. At ito na nga ang kamatayan niya. Dumating na. Bagaman ang talagang nagdulot ng kanyang kamatayan ay ang pakana ng masamang babae. So pakana ito ng masamang babae. Ang Diyos ang may kapangyarihan sa kasaysayan. So makikita natin yung layunin ng Diyos dito. Yung kamay ng Diyos sa buhay ni John the Baptist para sa kanyang mga layunin. Ang talatang ito rin ay nagpapakilala ng malasakit ng Hudyo para sa isang wastong pagtitikin. So nakita natin sa huling talata, sa verse 29, nung nabalitaan nila ang kamatayan ni John the Baptist, ay namabalitaan ito ng kanyang mga alagad, kumaroon sila at kinuha ang kanyang pangkay at inilagay sa isang upang so ito yung custom doon sa Jews, no? Na magkaroon ng mahusay, maayos na libing ang isang alagad ng Panginoon. Bagamat siya ay namatay dahil sa pakana ng isang masamang babae, nakikita pa rin natin ang kamay ng Panginoon sa bagay niya. Okay, so yan po natapos ang buhay ni John the Baptist. Though hindi natapos ang gospel sa kamatayan ni John the Baptist, nagpatuloy ito. In fact, there's an overlap. No, lalo na doon sa time na nabilanggo na si John the Baptist. At doon naman nagsimula yung mga Galilean ministry ng Panginoon. There's this overlap. Until the death of John the Baptist, nagpapatuloy na ang Galilean ministry ng Panginoon. Okay? So yan po. Hindi naging walang kabuluhan ang kanyang paghahanda sa daan ng Panginoon at lalo na ang mga mananampalataya, ang mga nagsisi ng kanilang kasalanan upang pasinayanan ang pagdating ng Panginoon at ang kanyang ebanghelyo. Okay? So yan po ang mahalagang ginampanan ni John the Baptist. He's a forerunner of the Lord, he's a prophet. In fact, the last prophet, the Old Testament. No?
at hinanda niya ang daan ng Panginoon in terms of the ministry. There's it's John the Baptist that initiate by baptizing the Lord Jesus Christ. So, yun po yung nakita natin doon. So, nakita natin tong initiation ni John the Baptist sa Panginoon, sa ministry. Then afterwards, yun na, nagsimula na ang mission ng Panginoon. Ngunit sa yugtong ito, pababa na ng pababa ang gawain ni John the Baptist hanggang sa kanyang pagkabilang. Ayan po. At sa kanyang kamatayan. So, yung transition ng dalawa. So, of course, we could reflect on this also in our CBC ministry when we ordained Pastor Lem. Makita natin yan. Though we recognize two elders, Pastor Randy before and Pastor Lem, nakita natin yung kanilang pagmiministeryo. At eventually, Pastor Randy will decrease and Pastor Lem will increase. So there's this transition point also that happened. Maraming buwan o linggo nagpapalitan ng schedule si Pastor Lem, Pastor Randy. Eventually, because of the health condition of our beloved Pastor Randy, so naging yung kanyang preaching activity ay nabawasan na rin at eventually naisalin ang responsibility kay Pastor Lem. At ayan po. And then eventually, kinuha na ng Panginoon si Pastor Randy. So, Pastor Lem now is fully in charge of the pulpit of the preaching ministry of Countryside Baptist. So, ganun din po. So, there's this pattern also that I could see even in the time of John the Baptist. I would say there have never been a conflict with John the Baptist and the Lord Jesus Christ. Though there are instances of doubt in John the Baptist, ito po ay because of his being a human. Yung humanity ni John the Baptist ay nangibabaw sa yugtong yun. But beside that, we could see that there's this smooth transition that indeed John the Baptist will decrease and the Lord will increase. Also, same thing that happened to our church. Nakita natin, eventually, the Pastor Randy delegated responsibilities to Pastor Lem. And then eventually, Pastor Lem assumes this responsibility, gradually increasing. And eventually, nakita natin sa kinuha na ni Pastor, ng Panginoon si Pastor Randy. So, it will be, kumbaga, it will be Pastor Lem's responsibility. So, ganun po ang nangyari. Parang sa cellphone din po yan, if I may add this illustration. Yung cellphone po, overlapping din po yung basic station o yung mga cell site na nakakasakop sa signaling ng ating mga cellphone. Kapag tayo po ay nagta-travel mula sa isang point A to point, halimbawa merong cell site sa point A at may cell site din sa point B. Hindi ka mawawalan ng signal, tuloy-tuloy lang yan. Pero magre-report si point A kay point B. Malapit na sa'yo yung isang may dala ng cellphone. So, sa'yo ko na ibibigay yung signal. Ang tawag dyan, handover. So, there's this what we call soft handover. Yan po ay predominant sa mga digital system na ng cellphone. Yung soft handover. Kumbaga, inaalalayan ng lumalayong cell site kapag moving yung isang may hawak ng cellphone doon sa papalapit na cell site. May reporting system yan. Eventually, unti-unting pinapabayaan na nung cell site A at unti-unti naman lumalakas yung signaling ng cell site B. Until such time, bibitawan ni cell site A yun, cell site B na lang. Okay? So, yun po yung makikita natin. Pero dati noon, yung analog pa yung cellphone, hindi ganyan ang nangyayari. Mabibitawan ni cell site
A, yung signal, bahala nang sumalo si B. Kaya minsan, kapag maraming dead spot nung analog time, even though ngayon pa rin, may dead spot pa rin, though minimize na yan because of the digitization of the system. Before, bahala ka A na saluhin mo si B. Lalaglag ko na. No? So, ganun sa analog. Pero ngayon, sa panahon natin, medyo sophisticated system, yung handover ay very smooth. Lalo na kapag traveling yung isang may hawak ng mobile. From point A to point B, magkakaroon ng reporting yan. I-endorse ko na sa itong isang cellphone na to na papunta sa'yo. No, sasabihin niya dun sa cell site. Okay, nakikita ko na siya. So, I would increase my signaling to that particular mobile unit. So, ganun din po. No? These are just illustrations, practical na nakikita natin. Though, a regular mobile user may not realize that. But as an engineer, that's how it works. No? So, yung tinatawag na handover. Ang tawag dyan ay soft handover. Sabihin, dahan-dahang pinapasa doon sa cell site A, cell site B, galing sa cell site. Ganon din yung nakita natin sa ministeryo ni John D. Baptist ng Panginoon. Habang unti-unting nag-decrease ang ministry ni John D. Baptist, gayon din naman ang pag-increase ng ministeryo ng Panginoon. Though they're not conflict, no? I have not seen conflict except for a humanistic tendency for John D. Baptist. Yun lang po. Aside from that, hindi natin nakakitaan ng there had been a smooth transition as well. And then, at this time, dahil nawala na si John D. Baptist, ang focus ngayon ay sa Panginoon. So, magkakaroon ng mas increased audience o yung pagtuon ng otoridad, no, sa Panginoon sa Kristo na wala na kay John D. Baptist. So, magkakaroon ng mas maiting na pagtingin o I would say audience. No? There'll be more audiences. In fact, yung mga alaga ni John D. Baptist, definitely most of them will be mga alagad na rin ng Panginoon. Susunod na rin sa Panginoon yan. No? Kasi ngayong wala na ang kanilang pinuno. Okay? So, afterwards, so talagang I think there will be wider audience. No? That's my term. A wider audience in the case of the Lord Jesus Christ. So, nakita natin yung transition na yan. Ganun din naman sa transition ni Pastor Randy, Pastor Lem. So, perhaps that's an example that I could give to you. This had been, I would say, a soft handover as well. Hindi siya yung hard handover. Pag sinabing hard, ilalaglag. I-illustrate ko sa inyo mga kapatid para mag-gets nyo. Ito si cell site A. Habang hawak ni cell site A, yung cellphone mo, signaling niya, hawakan na ni B. Yan, hawakan na ni cell site B. Saka ngayon, bibitawan ni A, hawak na ni B. Kaya hindi naputol yung signaling ng cell site. That's soft handover na tinatawag. Ngayon, yung hard handover, yung analog pa lang dati, bibitawan ni bibitawan ni A to, kahit na hindi pa nakakapit si B. So, pag binitawan niya, may tendency talagang makawala din kay B at mawala yung signal. Ganun din sa ministeryo ni John D. Baptist sa kanang Panginoon, sa smooth transition, sa soft handover ng Panginoon, sa ministeryo ng Panginoon, from John D. Baptist. Okay? Kaya malaki rin ang naiambag ni John D. Baptist sa bagay na ito. Okay? So ngayon, ang focus na talaga yung sa Panginoon. Sino ba itong, sabi nga ni Herodes mo, nabuhay si John D. Baptist, yari na naman ako nito. Titirahin na naman yung aking sinful lifestyle nito. So, ganun yung tendency no? Pero of course, hindi ang Panginoon ay iba kay John D. Baptist. Good morning, Pastor Lem, for sa ating morning devotion. Okay, so yan po mga kapatid. No? Ako na rin po ay magwawakas. I'm just giving you some sort of illustration
perhaps a reflection of the ministry of John the Baptist and the ministry of the Lord. So ngayon, yumayabong na ang ministry ng Panginoon. Samantalang ang kay John the Baptist, dahil nga kinuha na siya ng Panginoon, ay nahinto na rin. At ang mga alagad, karamihan sa mga alagad ni John the Baptist ay naging tagasunod na ng Panginoon. Okay? So yan po ang makikita natin. Now, the following verse, which we will be discussing on Monday, Lord willing, because tomorrow we'll have our Sunday school, and tutuloy na rin po natin yung ating afternoon Bible study on expository. Dito na po yung iba pang mga himala ng Panginoon, particularly the feeding of 5,000. Yun po ang makikita natin. Okay. Dahil nagkaroon na ng mas wider audience sa Panginoon. No? Dito, no? So, pa-increasing na talaga yung audience ng Panginoon, yung mga tagasunod niya. Even nabuhay pa si John the Baptist. Kaya lang nga, nasa bilangguan si John the Baptist. Okay? So, yan po. Dito, nakita natin yung ito pala ay kalalakihan, no? Bilang ng kalalakihan. So, kung kasama nilang asawa nila at perhaps 2 to 3 child, no? So, yan. So, ganyang kalaki yung crowd na makikita natin. Kasi ang bilang lamang ay kalalakihan. No? Pero, hindi pa binilang yung kababaihan, perhaps yung asawa o yung 2 o 3 anak. Oo nga daw, Pastor Lem, no? Yung common saying nga. Actually, yan nga yung kinamatay ng ni John, no? Na the Baptist. I have no comment on that. Siguro nga yan, kasabihan niyan disco na yun. Kaya nga sabi ko nga kanina, Pastor Lem, yung lugar, no? Pag yan ay pleasure seeking, better not go. Kung yan ay children's party, okay lang. Okay, even though the parents are unbelieving, no, I would seek that's a gospel opportunity for them. No? Children's party, tawagin kang mag-opening prayer, napakagandang oportunidad niyan. No, hindi ka man nakapag-preach, na open mo yung gospel sa kanila. Yan yung maganda diyan. Pero kung ganitong mga disco, sabihin may dancing spree diyan, there's dancing, there's drinking, so the environment is not really wholesome. So I would not go to that place. Although the intention is maybe not that pleasurable, though the environment dictates pleasure, so and there's sin on that place, so hindi natin pupuntahan yan. Dapat maging discerning tayo, mga kapatid, ha? Wag lang kada yaya ng kaibigan sasama agad kung saan-saan. Alamin muna natin yung detalye nito. No? Dahil na kung inimbitahan ka sa piyesta, diba? Lalo na pag piyesta ka. Yun pa, yung implication no? Yung offering to the idols. Actually, wala naman talaga sa atin yan. Ang problema, hindi lang ikaw yung mananampalataya doon. Yes, free from youthful lust. Tama yan, Pastor. Actually, hindi lang ito appropriate para sa mga kabataan, pero sa atin ding mga matatanda. Kasi minsan meron tayong pambatang pagnanasa rin . Hindi lang naman bata ang may pambatang pagnanasa. Pati tayo rin mga matatanda na, mga kapatid, minsan nga tinatamaan din tayo ng mga pambatang pagnanasa. No, this youthful lust. No, it's not only for youth. It's also intended for us, because sometimes we have this tendency to succumb to our own youthful lust. So yun po yung makikita natin dyan. Yan, abstain from appearance of. Tama po yan, Pastor. Ayan, yan nga po yung ating nakita kanina. Bagamat si Herodes ay hindi mananampalataya, ngunit talagang hindi niya na biruin mo, no? So napaka yung
impact yung pleasure seeking dito, that would be equated, the dancing equated to half of the tetrarch. Pambihira yan, no? So yan, ito'y babala sa atin mga kapatid, no? Babala. Hindi lamang dahil si Herodes ay hindi naman mananampalataya, but this could also happen to Christians. We will subject to this circumstance if we will not be discerning or wise on saying no to this pleasure seeking environment or activity or even profession. Kaya nga sinasabi kanina yung pag-aartista. Babalik tayo dun sa pag-aartista. Ano talaga siya eh, mahirap maging Kristiyano sa pag-aartista. Napakahirap talaga mga kapatid. No? Hindi ko alam kung sa mga young people natin may nag nagbabalak, nag-aanbisyong mag-artista. At pinapayuhan ko nga sila na napakahirap dahil lahat ng pleasures nandyan. No, youthful lust, nandyan. Yung seduction, nandyan. Marami pang iba, mga kapatid. Hindi lang sa sexual scene but also in other scenes, no? Pride of life. Dahil yung mayaman ka eh, pag artista na, mayaman na. Pride of life. And then of course, yung wala naman linggo-linggo sa mga hindi naman pwedeng, "Oy, linggo magwo-worship ako, ah." Hindi pwede sa direktor 'yun o kaya sa producer 'yun. Mumurahin ka ng direktor saka producer. Anong linggo-linggo? Walang linggo-linggo dito. Mas may taping nga tayo 'pag linggo, eh. Gaganunin ka pa. Ta's may mga direktor na palamura. Oh, kung ayaw mo mag-taping ng linggo, umalis ka na dito, papalitan kita. Meron pang casting dito na mas mahusay sa'yo. Mga gano'ng mga dialogue, mga kapatid. Kaya talagang mahirap maging artista at Baptist at the same time. I'm not just saying Christian, but a Baptist. Yan, kape muna tayo mga kapatid. Ayan po. So anyway, I already stated my case. Nawa ay magkaroon ng pagkatuto sa atin kung aral itong kamatayan ni John Baptist. Hindi naging walang kabuluhan dahil siya ay nasa kamay ng Panginoon. At nagampanan niya ang kanyang tungkulin sa paghahanda sa daan ng Panginoon. Ayan po ang naging ministeryo ni John. Okay? So by Monday, we'll be continuing on verse 30 down to 44. Medyo mahabang reading ito. Pero hanggang 44, no? Yan. Disregarding the feeding of the 5,000. It's actually 5,000 men alone. We're not yet counting the lady, perhaps the wife of the men, and the children. Perhaps 2 to 3 children. Kung yan ay family na pumunta upang makinig sa Panginoon. Okay? So yan po ang ating abangan by Monday. Tomorrow we'll continue our Sunday school. Part 5 na po tayo. Naibigay na po yung notes 2 Sundays ago. But I will be uploading the notes in our chat group later. For a screenshot of the lesson. Okay? Gagawin po natin yan. And then, we will also resume our expository message na naantala po in some circumstance ng natin. Hindi po tayo nakapag-broadcast ng hapon. Okay, of course, Pastor Lem will continue preaching in the morning and in the afternoon on series. May mga series na abangan natin kay Pastor Lem. Okay? Maganda nga po yan dahil balanse. Meron tayong exposition ng bagong tipan sa umaga at exposition naman sa lumang tipan sa hapon. So, napakagandang panimula ng pag-aaral ito para sa atin. We will have a balanced view both for the Old and the New Testament. Okay, let's pray for Pastor Lem. Continue to shepherd us God's word. So, napakahalaga niyan. Of course, the leaders of the church, the deacons, the teachers, the volunteers. We really appreciate your volunteerism, mga kapatid. Giving out, volunteering your time, your energy, perhaps some of your resources you share. So we really appreciate that. On behalf of
the ministries of the church. We really appreciate your prayers. No? Napakahalaga niya na yung pananalangin natin sa ating mahal na pastor nung siya pa'y nabubuhay hangga't siya po ay bawian na ng buhay. Alam natin na siya po ay nasa Panginoon. So we thank the Lord for all of you mga kapatid. Ang ating CBC families and friends, nakita natin sila all throughout yung pakikisa. So, that really touched my heart. And I suppose it touched yours also na makita na may pagkakaisa sa mga kapatid. Kahit nasa gitna ng ganitong kalalagayan na tayo ay iniwan na ng ating mahal na pastor. Okay? So we thank the Lord for this. No? That's okay. So far, recalling all of the messages. Though hindi ko nakikita yung mga nag-o-online. No? It's only the comment section that I could see from here. So nakikita ko yung mga comments ni Sister Ces, Teacher Ami. Okay? Pastor Lem is with us. Sister Gina is with us. No? So I could see also Sister Gina's comment. Yun po. And the rest of those who are online, hindi ko man kayo nakita. I think there are 3 or 4 online viewers now. Though hindi ko po nakikita yung ibang mga comments. Okay, so I thank the Lord for all of you as we proceed this morning. Okay, let's close in a word of prayer. Father in heaven, we thank you for this day. Thank you for the time that we devote in this passage of the scriptures, particularly on the death of John the Baptist. Ito, Panginoon, ay isang seryosong paalala sa bawat isa na kahit na nakita namin ang pagiging makamundo ni Herodes, Panginoon, ito'y babala sa amin na maaaring kami ay makaharap din ng panunukso ng Diablo in terms of displeasure, this pleasurable environment, opportunity, Lord. Nawa, sa inyong biyaya ay malayo kami dito. Sa inyong biyaya, bigyan kami ng discernment, natanggihan ang mga alok na ito, Panginoon. At patuloy na tumuon sa Panginoon sa Kristo, sa kanyang kadakilaan, sa kanyang pagiging wangis ng Panginoon sa aming buhay, sa kabanalan sa aming matuwid na buhay, ay bigyan kami ng karunungan upang patuloy na tumuon sa inyong salita, manindigan sa mga prinsipyo ng banal yung salita, Panginoon, sa gabay ng Espiritong Banal na siyang patuloy na nanahan sa aming mga puso. Salamat po sa paalala nyo. Salamat sa buhay ni John the Baptist. Nakita namin dito. All throughout, we have seen the hand of the Lord. Ang inyong kamay, po Diyos, ang siyang nangalaga din kay John the Baptist sa kanyang ministeryo, Panginoon, on the transition point of the ministry of the Lord Jesus Christ and John the Baptist. At salamat dahil nagpapatuloy ang gospel sa yugtong ito. Hindi natapos sa kamatayan ni John the Baptist, kundi nagpapatuloy sa ministeryo ng Panginoon that eventually will also die at the cross. At nagpatuloy din ito, Panginoon, hindi siya nahinto dahil ang Panginoon ay sa ikatlong araw ay nabuhay ng muli at umakyat sa langit. At ngayon po, O Diyos, ang inyong anak, ang Panginoon sa Kristo, ay siyang nag-intercede para sa mga panalangin ng inyong mga anak. Salamat po sa mga katotohanan ito. Nawa ay mailayo kami sa panunokso ng Diablo. In a worst case scenario that would happen to us, just like what happened to Herodes Antipas sa yugtong ito. Bigyan po kami ng talino, ng biyaya, that we may seek opportunities for the gospel reach, that we may actively participate on worship service. Talagang naalam namin yung kalooban sa inyong mga salita. Patnubayan mo rin si Pastor Lem as he continue on his preaching in the morning and the afternoon. Ang
paggabay sa kanya ay aming pong dalangin. Ang banal na Espiritu ang patuloy na magbigay sa kanya ng wisdom at ng compassion at leadership, Panginoon, na kailangan ng iglesia. Upang sa gayon ay patuloy na maisulong ang ebanghelyo sa dako ng countryside, ah, village at community, Panginoon, through CBC. We thank you, Lord, for all of the families represented today, also those who will view this later, and prepare us, Lord, for tomorrow as we gather once more for our worship service. We thank you, Lord. Glorify your name. It's our prayer in Christ. Amen. Okay, so marami pong salamat mga kapatid sa lahat ng patuloy na sumusubaybay sa ating morning devotion. Magkita-kita muli tayo bukas para po sa ating pagpapatuloy ng mga panambahan ng Countryside Baptist. Okay? God bless us.